Hapon sa KOJC compound si Senator Ronald Bato de la Rosa at anya kabilang ang operasyon na ito sa pag-uusapan sa susunod na mga Senate hearing. Mas mainam na rin anya na sumuko si Kibuloy. Walang yung buhay ito, no? Unang-una anong ginagawa ni ni Bato de la Rosa? 'Di ba? Makakatulong ba siya diyan? Alam naman na kampi siya diyan. Baka ho pagka nahuli si Kibuloy kahapon, ito pa yung unang lumuhod dun sa mga pulis, no? Sabi ng General Marbil, bro, PNP chief din ako, arbor ko na yan. Yun lang na pinagtatawanan niya eh. Hindi ko lang, wala lang akong video nun, pero napanood ko yun. Siguro, napanood nyo rin. Ang tawag niya ron eh, heartbeat ng palaka. Yung nga nade-detect daw ng scanner. Lang niya, oh. Yes, kasi meron Masarap to pag nahuli na si Kibuloy. Hampasin to ng buhay na palaka sa ulo eh. naman yung warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa na rin itong mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung ano sa akin. Yun, tama naman yun, di ba? Tama naman siya ron. Ngayon panawagan natin, meron na hong mga namatay, meron ng mga nasaktan sa panig ng mga pulis. Yung isa may putok dito, yung isa butas pa yung tuhod, vlogger pa pala yung pulis na yun. No, may sugat siya rin sa may mukha. No, buti lang, sabi ng pulis, buti na lang sanay tayong masaktan. May hugot ang walang yung pulis na yun. Ngayon, no, ito naman ho yung malungkot ditong bagay. Ito ho yung huling video nung taong namatay na pinake news pa nila ang bilang. Sabi nila, ng maaga pa, 5 daw ho yung namatay. Sayang naman. Hindi, ibig sabihin, isa po yung namatay. Ito ho. Dinidiba na nila. Ganyan. Balikan niya. Tingnan nyo. Dito yan, diguba nila ya. Diguba na nila. Dumay mo kang ba? Ikali mabilin diha, bro. Ay, steady analyst. Oh, dumay mabilin drive. Yawi. Hindi kaya. Yawi. Grabe, 7 na. Hindi ako updated. Grabe sila, ang lakas sila mag-fake news. Ano? Baka pati yung nadaanan nilang nakaburula patay, ibintang pa nila kay Bongbong Marcos, kay PBBM. Tsaka kay General Torre, the next PNP chief. Dito na. Hindi nyo kami kalaban! Doon kayo sa mga wala kaming baril! Ito yung problema sa kanila kasi, di ba? Bakit hindi po nila kasi hayaan, di ba? Ito yung mga opisyal ng kampo ni Kibuloy diyan sa kay OJC. Bakit hindi nyo hayaan yung mga pulis? Di ba? Nagawin yung trabaho nila. Nagbubutas tuloy ng daanan. Nakaharang kayo eh. Anong gusto nyo? Barilin kayo para makaraan lang sila. Di gagawa ng paraan yung mga yan. Etong mga to, nakabalandra. Eto palang mama na to, nakita niyo yung suot niya, may ekes dito, ganon, ganyan. Ibig sabihin, isa ito sa mga bantay-bantay palagi nila, mga workers nila ito. May sakit sa puso, patay. Hindi kami kalaban! Yun na yung misleading rito Sa isip ng taong ito, kawawa naman. Doon kayo sa bundok! Nandun ang kalaban ninyo! Doon kayo sa bundok, diba? Nandun ang kalaban ninyo. Hindi naman po nakikipaglaban ng barila sa mga NPA yung mga pulis. Inaaresto po nila sana yung inyong amo, yung inyong Diyos, si Kibuloy. Kasi no one is above the law, maliban sa tax. Baklase rin ng batas ng Pilipinas, no? No one is above the law. Pero pagdating po sa usapin ng buwis, hindi binubuwisan ang mga simbahan. Unfair. Doon! Magkaalaman kayo! Mga may anak kami! May mga anak rin kayo! Walang kayong ginagawang matino! Hindi nyo kami kalaban! Pinintay. Buti ka na kaya? Ipusil kaya?
Jesus, tignan nyo, nagipusil na. Nag-sniper na si Ano bang ibig sabihin ng gipusil na? Hindi ho ba pinatay ano, ibig sabihin? Oh, diba sabi ng isa ini-sniper daw. Kuya. Gipusil kaya? Pero kung binaril yan, kung pinatayan, sasagot ba yan na ganun na. Ha? Oo, binaril ako eh. Sabay, gaganon ba yun? Loko, tama na. Jesus, Pinusil, binaril. tignan nyo, nagipusil na. Oo. Wala naman tumunog, wala naman putok. Nag-sniper na si kuya. Yan. So yun, ini-sniper na daw. Diba? Imbis na buhatin nila yung tao, dalhin agad nila roon sa mga ano nila, sa mga health workers nila. Gipusil kaya? Ang tagal niyan. Kuya, gipusil ka? Seryoso. Gipusil kaya? Diba? Tinuruan ninyo magbantay yung mga miyembro nyo, hindi nyo tinuruan tungkol po sa paano yung yung tawag dito, first aid. Pamahan. Ya. Ya. Gasa kaya? Ya. Ya. Tabang, tabang. Ya. Gasa kaya? Ya. 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 Ya, laban niya, laban. Ya. Laban. Pamahan. Ya. Laban niya. Ya. Masa kaya? Bro. Tabang. Dali. Si kuya. Dali, si kuya ba? Tabang. Ya. Masa kaya? Ya. Arang na kuya pa si kuya. Ya. Si kuya ba? Nahimatay. Sa ano? Ambulance. Ambulance. Ya. Masa kaya naigo kaya barya? Ya. Binaril ka kaya? Tapos hindi sumasagot, nakagalan. Kapag hinihintay niya yata sumagot, may video. Oo. Oh, ayan, binaril! Sniper nga raw eh. Ya. Naigo barya? Ya, kaya yan. Jesus name. Hallelujah. By the power of His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy. Mahan. Tignan niyo. Ano yung sinabi niya? By the power of the, by the power of Grayskull, He-Man, Tibuloy. Yeah, kaya yan. Jesus name. Jesus name, okay. Hallelujah. By the power of His appointed Son, Pastor By the power of this appointed Son. Ayun, by the power. Kala ko by the power of Grayskull. Apollo Sikibuloy. Apollo Sikibuloy. Bakit? Ito ho, hindi ho tumalab eh. Mahan. Tignan yung ginagawa nila sa amin. Hindi tumalab. Bakit? Kasi kulang, wala yung karyon. Yan mo, katarantaduhan ng mga to. Meron pa ako isang religious organization na napanood kong ganyan eh. Di maglalilay hands. Sabihin, sa pangalan ng aming intercession, ang aming pastor, ang butihing na pastor ng ganito. Bakit hindi ho pwedeng umaksyon ng Diyos? Kung gustong pagalingin yung may sakit, kailangan babanggitin yung pangalan ng pastor by the intercession of diba? Yan ang sakit ng mga ng mga born again Christian na tawag dito, naka-foundation sa Pentecostal. Marami diyan mga praning ang turo. Diyos ko, ganyan. Kailangan babanggitin mo. Kasama yung pastor. Para pagka gumaling, ako si pastor mahimala. Yung nagpagaling, wala na, di nabida. Ayos. Ito, totoo po ito, namatay, itong taong ito. Ya. Kaya yun kuya. Te. Tamang te. Nahimatay si kuya. Te. Nahimatay si kuya. Ya. Jesus. Nahimatay si kuya. Nahimatay. Ya. Nahimatay si kuya. Ya. Te, tamang te. Si kuya nahimatay. Nahimatay si kuya, nahimatay.
Naimatay si kuya. Lalaki. Pag lalaki, naimatay. Grabe, no? Hindi, wala silang sense of urgency. Pero kapag ka nakakita ng pulis, parang mga tanga-takbuhan. Susugurin yung mga pulis. Ilang minuto to? Walong minuto yun pag tinapos yung video na yan. Sige, magdagande. Kaya niya. Kaya niya. Jesus, mahan. Mahan, gabi. Kuya, gabi. Si kuya. Naimatay si kuya. Man. Lord Jesus na yun. Kaya niya laban niya. Si kuya naimatay. Naimatay si kuya. Si kuya, hindi ko kilala to. Inyahan ito eh. Lalaki to, lalaki. Lalaki. Kaya niya. Laban na yan. Jesus name, hallelujah. Jesus name, Kaya niya. Kaya niya. Jesus name, hallelujah. Si kuya naimatay. Si kuya naimatay. Yung napanood niyo yung video na nung madaling araw nag-first aid, nagpa-pump sa kanya, yun ho yung mga pulis na yun. Yan po yun, yung taong yan. Mga pulis pa yung nag-try na mag-revive. Pero ang tagal. Ilang minuto. Sabi ko nga kung ito nabuhay, naka-survive, kumatos dito kasi more than 5 minutes. Walang inatake, hindi po siya hinimatay. Akala lang ng tao, hinimatay. 'Di ba dapat tinuturuan nila yan na mag first aid, alamin yung mga vital organs, 'di ba? Dapat ganun. Kutya kung ako yan, hindi ko man mabitbit yan, sigurado ko, kinaladkad ko na yan. Hinila ko na yan papunta ron sa mga first aider. Kaya niya. Kaya niya. By the power to his... Ayan mga workers sila Tignan niyo yung kausap niya. Yung reflector, security. Sila yung mga bantay-bantay Appointed son, Pastor Apollo Siki Buloy. Ano ba yun? Ano sinabi ko rin? By the name of disappointed son. Diba? By the name of disappointed son, Apollo Kibuloy. Ulitin ko nga. Kaya niya. Kaya niya. By the power to his appointed son, So, by the power of disappointed son. Pastor Apollo Siki Buloy. Talagang di yan tatalab. Unang-una, walang kapangyarihan si Kibuloy. Tinawag mo pang disappointed. Amahan. Tapang lalaki na rin ang batay si kuya. Mahan. Ising kaya, mahan. Isa po hindi wala nang amahan. Ano ba yung amahan? Kala ko mahan, amahan. Kamangiwan ko ang awa mo na. Agagawan ng mga yan, no? Nandiyan sila. Agawan niya nila. Tulo, pagagawan nila. Ano ginagawa ng mga pulis? Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ito yung problema kasi maliho ang turo ginawa dyan sa mga tao. Kawawa naman. Sabi sila, kaya mo na tapang niya, duwa Luspa ni kuya, mahan. Tapang si kuya, naimatay siya, tadak nagtalit. Gising kaya. Gising niya. Kaya mo niya. Amahan, naimatay Naimatay si kuya. Walang Bad. Kaya mo niya. Bakit sa kalit niya? Okay, yun pong naririnig nyo na siren, hindi po yan air siren. Okay? Yun po yung tawag dito, parang wang-wang nila ng mga pulis. Yan po yun. Tsaka yung tinatawag nila yung LRAD, yung kulay puti na papaganon, na nagpo-produce ng masakit sa tenga na tunog. Kung saan nakatutok yan. Kasi nga, ang kukulit nila, talagang nakikipag-contact sila sa mga pulis para masaktan, sabihin nila human rights violation.
plus point sa langit-langitan ni Kibuloy, gano'n. Good. Yan ang ginagawa ng mga pulis para mag-stay away sila, keeping distance or enough or safe distance mula sa mga pulis. Good. Oh. Yeah. Good. May matay ang talit. Nagtani yung sa nagtalit niya. Patagilid na, patagilid na. Napatay na. Oh, hinga na. No. Gising mo. No. Okay, meron. Grabe yung ginagawa nila sa amin. Yung matay na yung kasama namin. Wala pa rin silang awa. No. Ano ba? Bakit alam ba nila? Wala pa rin silang awa. Grabe sila. Grabe yung ginagawa sa KOGC ngayon mga kapatid. Yung kasama ko dito nahimatay dahil sa kanila. Grabe oh. Bro, Kamahan. Jesus Christ. Sa po ni John Pastor Apollo C. Kibuloy. Man, tabangi me. Tabangi me, mahan. Mahan. Hey, grabe. Na yung ginagawa nila sa amin ngayon. Grabe na yung justice na yung ginagawa nila ngayon sa amin. Yung kasama ko, nakuyapan, matay. Ambulansya tayo, ambulansya. Grabe. Hinga pa. Bro. Grabe lang, grabe. Daghan na kayo nila. Mugani, gihana na mo. Ana daw tang kamot ya. Ha? Ang kamot. Ang kamot. Kamot. Yeah. Okay. Yan na, barang banpa ka mo. Yeah. Di ba? Grabe. Alam nyo, totoo naman po na yung tao na yan ay talaga hong namatay. Okay? Actually, yung Police Regional Office 11, meron ho silang inilabas din namang statement tungkol dyan. Yan. At sabi nga nila, isolated yan, o ibig sabihin, wala naman po itong kinalaman diyan sa diyan sa operasyon nila. Nagkataon kasi talaga, bakit nga naman yung miyembro nila pinagbantay nila, puyat, 'di ba? Tapos hindi man lang nila chine-check kung ito ba ay merong health condition. So mukha yatang walang mga medical examination na regular yung mga miyembro diyan ni Kibuloy. Kasi kung meron, hindi po tama na itong taong ito pagbabantayin diyan kasi may sakit pala, 'di ba? May heart problem pala. Tapos ang problema pa, yung mga tao, yung mga miyembro hindi marunong ng first aid. Tapos pinupuyat, pinagbabantay ng walang sweldo. Okay, again, ito ho, tinitindigan ko hindi po to fake news. Totoo po talaga ito na nangyari, hindi po ito drama. Kaya lang ang nakakalungkot dito, ito po ang resulta ng maling paniniwalang pangrelihiyon. Kaya nga ang sinabi ng Diyos, seek the truth. 'Di ba? For the truth will set you free. Saan po kayo palalayain? Sa kainosentehan. Hindi porket meron tayong pinaniniwalaan na, naririnig tayong aral, nga na lang tayo, lulunukin na lang lahat. Nandiyan ang Biblia, basahin niyo po. Pag taliwas sa Biblia, iwanan niyo. 'Di ba? Iwanan niyo, hindi naman kayo mahahabol niyan eh. O tignan niyo yung dalawang na-rescue kanina. 1 year mahigit na gusto nilang makauwi pero hindi pinapayagan. Anong tawag doon? Pinagtatrabaho diyan. 'Di ba? Yan po ang tinatawag na dito kung sa mga kapulisan, mga state forces ay arbitrary detention, yan po ay serious illegal detention. Yung harangin mo ang kalayaan ng isang tao to go to somewhere else, yan po ay illegal detention. Tapos yung pagkakadala niya diyan or enslavement, tama kayo, yung sinasabi nila na na human trafficking, 'di ba? Kaya nga yan madadagdag yan na mabigyan pang kaso rin kay Kibuloy. Pero ito nakakalungkot tong bigyan itong nangyaring namatay. Sayang, kawawa naman yung tao. Hindi na maibabalik ang buhay ng tao. Hindi dapat kasi sana napaglalaruan ng ganito. Kung si Kibuloy ay may malasakit, katulad nito ni Senior Aguila na pinaninindigan niya, wala siyang kasalanan, hinarap niya. 'Di ba? Biyahe-biyahe siya, punta rito. O dalo sa Senate hearing. Sa Senate hearing,
bago matapos inaresto siya ng NBI, nakakulong. Pero wala ho siyang miyembro, 'di ba? Marami ring miyembro si Senyor Aguila na akala mo nasisiraan ng ulo. Oh, yung mga OA doon, no? Pero ano nangyari? Wala hong miyembro si Senyor Aguila ang napahamak, 'di ba? Hindi pa walang mga nanlabang ganyan. Oh. Pero etong sina Kibuloy sari-sari ang kanilang fake news. Kukunin ng Amerikano, papatayin, yung ari-arian nila kukunin hindi ho kukunin ng gobyerno, eh, kukunin daw po ni First Lady Liza Marcos. Ay mga tarantaduhan, eh, kung harapin na lang yung problemang ginawa nila, 'di ba? Wala sanang problema. Hmm. Ay naku, kalungkot. Okey, so iwan muna natin 'to, 'di ba? Nakakapanghinayang sayang ang buhay, kawawa naman sila. And correct, maraming pekeng propeta na lalabas sa mundo kaya 'di ba sa mga huling, panahon, so may maraming mga pekeng mga fake, mga false prophets na mga husissipaghula na darating na ang Kristo, darating na ang Diyos, gugunawin ang mundo. Pagka tao ho nagsasabi ng gano'n, 'no, tapos, naririnig niyo, huwag kayong matakot. Marami ho talagang gano'n ang magsasabi ng nakakatakot na mga bagay nang sa gano'n, magsipaniwala tayo. 'Di bakit natin hindi tignan, 'di ba, total parating ba 'di ba yun yung sinasabi ko lagi, total parating pa lang naman, bakit hindi ho natin usisain? Tanungin natin, saan niyo po ano hong patunay ng sinasabi ninyo na yan ay mangyayari? Oh, pakita niyo sa'min yung pruweba. 'Pag binasa sa Biblia, makibasa rin kayo. Huwag yung kayo lang ang makikinig, makibasa rin kayo, 'di ba? Tignan niyo yung iba't ibang version, internet time na tayo. Puwede niyong makita yung original version, yung, Greek, yung, Hebrew, 'di ba? Makikita niyo dalawa lang naman ang original version ng Biblia, eh. Hmm, yung, Aramaic version, makikita niyo rin, eh, 'di ba? Ang dami ng version niyan, okey? So, muli ho, ako'y nakikiramay do'n sa pamilya nung, namatay. 'No, at ako naman po'y nakikitawa dun sa pamilya nung nag-fake news na nagpatay-patayan nung, wala ng media, nagsibangon. Okey? So,